Yo, what's up mga tol? Ngayong araw na to, o ngayong gabi na to ay first time kong a-attend sa isang dreadlocks event. Simula na magpa-dreadlocks ako. Then might as well, yakapin ko na rin ang kultura ng dreadlocks. And ngayon nandito rin yung mga gumawa ng dreadlocks ko. And may makikilala pa ako ibang mga dreadheads. So samahan nyo ako ngayon. Araw na to, kung ano oras mang pinapanood tong video na to. Yeah. At ayun na nga, no, nakarating na ako sa venue ng Dreadfest 2024. And sa mga oras na yan, sa totoo lang, medyo naiilang pa ako niyan because ito ang kauna-unahang pagkakataon na a-attend ako ng ganitong event because most of the time, mga b-boy battles and mga hip-hop event, mga hip-hopan ang ina-attendan ko mga event. And ito pa lang ang kauna-unahang pagkakataon na a-attend ako ng ganito. And itong mga event na to ay pinupuntahan ng mga rock enthusiasts, mga reggae enthusiasts, and syempre, mga dreadheads, mga dreadman, mga dreadlocks enthusiasts. And ayan na, nakikita nyo na ang mga merchandise ng mga tao, ng mga nagpunta rito na naglatag ng kanilang mga paninda. And ayan, based sa pagkakarinig ko, puro gawang kamay yung mga yan at talagang ang gaganda niyan. And then, and ayan, no, kung tutuusin is nakakatuwa lang na okay, although iba ang mga nakasanayan kong mga event na pinupuntahan, pero pag kami napupuntahan kang iba is nabubukas ang isipan at kamalayan mo sa mga ibang community ng mga tao na bagamat may ibang hilig is yun, nai-introduce ka dun sa mga bagay na kinahihiligan nila. At eto na, pumasok na tayo sa loob and then ayan na, may mga nagsiset up na banda na magpe-perform sa mga oras na yan. At ayan na nga si Ijan ng Dread Manila Shop Salon at pati na rin si John ng Dread Manila Shop Salon. And ayun, kung makikita mo sa banda ron, nandyan si Gar, si Pax Pinagpala, kilalang kilala sa social media. And ayun, nandun pa rin ang banda nagsiset up. Lahat ng pera sa mundo hindi kaya gawin ito ang tao. Ikaw ay dumating, nagbago ang lahat. Di ko na pinagsin, iwas mong lahat. At ito na, nagsimula na ang isa sa mga pinaka-main na part ng programa ng Dreadfest, which is the Dreadlock competition. And then nagkaroon ng mga iba't ibang division or category na pwedeng salihan ng mga umattend sa event. Meron mga category para sa mga dreadlocks extensions at meron namang mga category para sa mga natural dreadlocks or yung mga nagpa-dreadlocks na hindi naka-extension. At ayan na ang ilan sa mga judges, si Gar, si Pax Pinagpala, at ito namang nakikita nyo sa harapan, which is si Adeng Maron ng Agaw Agimat, and also siya yung pinaka-kilala din, isa sa mga kilala sa social media sa dready culture. And ando naman nakikita nyo at nag-judge din si Dread Manila, si I Just Struggle, and then ayan ang ilan sa mga participant ng Dreadlock competition na sumasali at nagpa-participate dyan. And ito lang, nakakatuwa lang na meron palang mga ganito na maliban sa mga hip-hopan na nakasanayan ko, nakakatuwa rin na
mapasama, mapabilang sa mga community na to. At halo-halo na to, hindi lang to mga rockista, hindi lang to mga reggae. May mga hip-hop dito because ang common ground na pinagtatagpuan ng enthusiasm at hilig namin is pare-parehas kami mga dreadman, pare-parehas kami mga enthusiast ng dreadlocks. At ayan, so nakakatuwa lang. At syempre dahil bida-bida ako, sumali rin ako dyan, and then hindi naman ako talaga naghahangad na manalo, so just for the experience sumali din ako sa dreadlock competition, and ayun na, sumasalang na ako sa isa sa mga judges, and then para makita ang buhok ko. At eto, nakasalang pa rin ako sa mga judges, at sa mga oras na yan ay kinikilates ng dalawa pang judges ang dreadlocks ko. At yan, yung mga oras na yan, si Kuya Jojo, kung tawagin nila, ang pinaka OG ng dreadlocks sa Pilipinas. Siya ay isang dreadlocks vendor sa sidewalk ng Recto. And ayan, nandito naman tinitignan ni Adeng Maron ng Agaw, Agimat and Dready Culture yung buhok ko sa mga oras na yan. At nung bumulong siya sa akin, tinatanong niya ako kung ganong katagal na yung dreadlocks ko na yan, and sa mga oras na yan na umattend ako ng event na to, ang dreadlocks ko ata niyan ay wala pang isang buwan or mag-iisang buwan pa lang mula na magpa-dreadlocks ako sa Dread Manila. And ayun, nung mga oras na yan is talagang timing na magaganap yung event na yan. Pagkatapos katatapos ko lang magpa-dreadlocks, so talagang saktong-sakto at may napuntahan ako, and then nakakatuwa rin, first time kong umattend ng ganito, and then itong nakikilala ko tong mga taong to.